Mga kwento ni Felmo. Ako po si Earl. Nais ko lang po sanang magbahagi ng alaala na siyang nakapagdulot sa akin ng kilabot mula noong bata pa ako. Katunayan, hindi lamang ako. Kasama na dito ang mga kaibigan ko noon. Ito ang nagiging rason kung bakit hindi na ako lumalapit sa mga masusukal, kakahuyan, liblib na lugar, lalo na kapag palubog ng araw. Ang huling sinag na kung saan unti-unti nang napapalitan ng anino hanggang sa tuluyan ng lumukob ang dilim. Siyempre dati, gustong-gusto nating maglaro sa hapon hanggang sa abutin na lang ng dilim kasama ng mga kaibigan natin. Naglalaro tayo ng tagu-taguan, patentero sa kalsada at marami pang iba. Madalas pang umuuwi tayo ng pawisan at napapagalitan pa ng mga magulang natin. Partikular ito sa mga batang 90s at 80s. Iba na kasi ang panahon ngayon. Bihira ka na lang makakita ng mga batang nakikipaghabulan sa lansangan. Halos lahat ay nakatutok ng mukha sa cellphone na para sa akin ay wala namang magandang naidudulot. Kung hindi ako nagkakamali, ang edad ko pa noon ay nasa 13 taong gulang. Nangyari ito sa tagong lugar, sa may Kalbayog, Samar. Kumbaga, sobrang sigla ko noong kabataan. Kung ano-ano na lamang ang kapritsyohan, kalokohan at iba pa ang inaatupag ko. Basta nahihimay ko noon kung anong totoong diwa ng kabataan. Marami din akong barkada. Araw-araw akong pinapagalitan ng magulang ko. Hanggang sa dumating ang panahon na nagtino ako. Maging ang mga kaibigan kong itago na lamang natin sa pangalang RR at Rio. Sa layo ng ginagala namin noon, napunta kami sa lugar kung saan dito ay unang naranasan namin ang kahilahilakbot na tagpo. Lahat ng ito ay nangyari dahil lamang sa isang saranggola. Napigtas kasi ang tali at hinanap namin kung saang lupalop na punta ang saranggolang yon. Dahil nga sa sobrang abala, ay hindi na namamalaya namin na sobrang layo na pala at inabot na kami ng gabi. Sa dulo ito ng malawak na sakahan at palayan. Nakita namin doon ang saranggola. Nasa itaas ito ng matayog na puno ng himilena. Itong si RR ang umakyat noon. Basta madilim na. Hanggang sa bigla na lamang nagsisisigaw si RR. At nakita ko kung paano siya nagpadaustos pababa ng punong yon. Tumakbo ito ng mabilis at sinabing umuwi na raw kami. Kami na lang ni Rio noon. Takang-taka kami noon. Sa naaalala ko ay tinanong ko si Rio kung anong kinatatakutan ni RR. Naggibit balikat naman ito. Hindi niya rin umano alam. Ako na lamang umano ang umakyat gawa ng saranggola ko naman daw yon. Umakyat nga ako. May mga sanga namang makakapitan kaya hindi hirap sa pag-usad. Natatanaw ko ng saranggola noon. Katunayan ay isang sanga na lang ay maaabot ko na ito pero pagkasampa ko sa sangang yon, meron akong nakitang tao. Walang kahirap-hirap itong nakatungtong at hindi man lamang nawawala ng balanse. Nakahubot-hubad yon. Bigla na lamang umupo at tumuwad. Nung una, hindi ako nakaramdam ng takot kasi nga baka tao lang eh. Basta parang maigit 1 metro yung layo namin. Pero noong naging malinaw na sa akin ang mukha niya,
Parang gusto kong tumalon sa punong yon. Nakakatakot ang mukha nito. Bumubuka-buka ang bibig. Kitang-kita ko ang maliliit, pantay at matutulis na mga ngipin. Hindi ko makita ang mata. Dali-dali akong lumundag noon sa isang sanga, sabay kapit sa isa pang sanga, at nagpadaustos na pababa. Damang-dama ko noon ang sakit sa dibdib at braso ko. Sabi ko kay Rio, "Takbo! Tumakbo na! May aswang!" Nang makarating ako sa baba, hindi ako magkamayaw sa kakatakbo. Si Rio ay parang hindi pa naniwala. Hanggang sa lumundag yung nilalang na yon sa harapan niya. Doon pa lamang ito tumakbo. Wala siyang lingon-lingon nun. Takbo lang kahit walang pinatutunguhan. Hindi ko na alintana noon kung anong nakakapatid sa mga paa ko. Nagkanda dapa-dapa. Nagkanda ungas-ungas sa mukha ko pero takbo pa rin ako ng takbo hanggang sa makarating kami sa kalsada. Doon ay bumungad sa amin si RR. Dilat na dilat ang mga mata nito. Nakatukod ang mga kamay sa tuhod niya. Ano? Ano na? Nakita niyo rin oh. Hindi ako nakapagsalita. Basta matapos makapagpahinga noon ay umuwi na kami. Diyos mio, sa mga panahong yun ay panakot ng literal sa atin ang mga aswang na yan. Buhay na buhay sa isip natin yan. Paano kung makita pa, diba? Sinong mag-aakala na makakakita ako ng aswang? Kami na mga kaibigan ko. Ang masaklap dyan, Sir Sat, alam mo, akala ko ay hanggang doon lamang. Hanggang doon lang sa puno kung saan sumabit ang saranggola. Pero hindi pa pala. Meron pa palang magaganap nun. May kaganapan na siyang pati ang mga magulang namin at iba pa. Nabulabog na. Baon naming tatlong magkakaibigan yung pangyayaring yon. Nang ikwento namin ito sa mga kaibigan namin, may ibang naniniwala. May iba namang hindi. Pinagtatawanan pa kami noon. Sabi ko naman, kung ayaw maniwala, bakit hindi punta ng lugar na pinunta namin sa gabi? Kaso, humahantong sa initan ng ulo eh. Kamuntikan pa nga ako magkaroon ng kasuntukan noon. Uso pa naman yung hawakan mo yung tenga. Nang nakarating sa mga magulang namin ang nangyari, lalo na sa akin ay napuno ng latay ang binti ko. Mula sa 3 pirasong walis tingting. Yung tenga ko ay namamaga noon dahil sa paulit-ulit na pinipingot. Sa mga sumunod na araw ay hindi na ako nakakalabas ng bahay. Grounded kumbaga. Siguro ay umabot pa yun ng 1 linggo. Alam nyo, sana ay nakinig ako sa mga magulang ko. May pagkamatigas din kasi ang ulo ko noon. Ano ba yung nakain ko at nagkasundo kami nila Rio at RR na puntahan ulit ang lugar. Pero hindi na sa gabi. Sa may araw talaga. Ang nag-udyok sa akin ito ay ang panunuya ng ilan pang mga kaibigan namin na hindi talaga totoo. Kumbaga, gusto ko silang bigyan ng pruweba. Ang alamin kung sino ang aswang na yon at kung saan ba nakatira. Pero dahil doon nga nagpakita ay malaki ang posibilidad na doon din ito nakatira noon. Ang kailangan lamang naming gawin ay ang alamin kung sino yon. Ito lang po ay ang mga tumatakbo sa isip ko na siya namang kinagat kaagad ng mga kaibigan ko. Sa pagkakaalala ko ay araw ito ng Sabado. Hindi naman kami makakapunta kung may klase. Nagkakatulakan pa kami noon sa masusukal na lugar gawa ng iniisip nga ng mga kasama ko na baka
Naroroon lamang ito at nakadapa. Nakikita na namin ang puno ng himilena. Tinatanaw-tanaw namin doon kung may bahay ba. Meron pero medyo may kalayuan. Mga 1 hektarya ang layo. Tapos magkakasunod yon patungong palayan. Hanggang sa nakarating na nga kami mismo sa may kakahuyan. Sinipat namin ang burol. Paakyat ang lugar na yon at may nakita kaming isang bahay. Payak na bahay lamang ito. Halata naman na may nakatira gawa ng malinis doon. Lumapit kami ng lumapit doon. May nakita kaming babae na nakatalikod. Nagliligpit ito ng mga panggatong. Dumaan kami ng pasimple pero ang mga mata namin noon ay nakagilid sa taong yon. Hanggang sa bigla na lamang itong huminto sa ginagawa. Lumingon ito sa amin. Nakasimangot ang mukha na para bang galit na galit. Tumayo pa ito at akmang lalapit pero bago pa kami malapitan, tumakbo na kami. Nang makarating kami sa baba, doon na lumabas ang iba't ibang opinyon naming tatlo. Hindi kaya yon ang aswang. Parang yun na yon. Yung mukha kasi nito ay parang kakain ng tao. Isipin nyo, ganun kababaw kami mag-isip nun. Sa bagay bata pa naman. Ngayon, dahil nga may pruweba na hindi umano, ipinagkalat namin ito sa mga kaibigan namin. Mabilis lamang ang pagkalat nun hanggang sa napag-alaman namin na yung babaeng yun. Madalang lang talagang makita sa may baba. Walang kasama sa bahay. Mag-isa lamang ito. Habang tumatakbo ang araw ay dahan-dahan namang nabubura sa isip ko nun. Sa isip namin noon ang mga kaganapan. Pero malaki pa rin ang naging epekto nun kasi nga, hindi na kami noon naglalaro tuwing gabi. Hanggang sa may nangyari ulit. Pero sa pagkakataong ito, kay RR nagmumula ang kwento. Sumugod sa amin ang mga magulang ni RR. Ayon dito, ang anak daw nilang bunso ay ayaw lumabas ng silid, na para bang may kinatatakutan. Ano ba umano at baka may problema sa aming magkakaibigan. Bunso kasi itong si RR. Tapos yung mga kapatid niya ay puro babae. Dagdag pa ni Manong Tev, na tatay ni RR. Tinanong nila ang anak nila kung anong kinatatakutan pero ayaw naman umanong magsalita. Kaya napasugod sila sa amin. Ang tatay Samuel ko naman noon, tinititigan ako. Umiling-iling ako syempre. Halata naman na sa tingin pa lang. Alam mo ng isang tanong ito kung may alam ba ako. Malay ko dyan, tay. Manong Tev, pwede ko po bang makausap si RR? Puntahan mo sa bahay. Baka magsalita yun kapag ikaw yung kausap. Paring Samuel, aba nalaman kong binalikan pala ng mga batang to yung lugar kung saan sila nakakita ng nakakatakot daw ah. Titigas na mga ulo eh. Alam mo na ba to pre? Hindi ko na inantay noon na sumagot pa ang tatay. Kumaripas ako ng takbo patungo sa bahay nila RR. Alam ko naman kasing yari na naman ako noon. Nang makarating ako sa bahay nila RR, bumungad sa akin ang ate niya. Dali-dali akong nagtanong kung nasaan si RR. Ayon naman sa babae, nasa kubeta umano at kanina pa nasa loob nun. Hindi pa lumalabas. Para na nga umanong baliw dahil hindi nagsasalita. Dali-dali kong tinungo si RR. Tinatawag ko ito hanggang sa sumagot at sinabing, ako ba daw ang nasa labas nun? Ang pangalan ko daw ba ay Earl? Naloko na. Parang nabaliw na talagang kaibigan ko.
Marahang itong nagbukas ng pintuan. Hinatak niya ako patungo sa silid nila ng mga kapatid niya. Umupo kami sa gilid ng bintana. Tapos ay may itinuro ito sa labas. Isang puno ng duhat yon. Sabi niya sa akin, Earl, dyan oh. Dyan. Nakita mo ba yung sangang yan? Dyan ko siya nakita ulit. Yung aswang. Dagdag pa nito ay nautusan umano siya ng nanay niya na mag-igib sa may gripo. Sa baba mismo nun. Bigla na lamang umanong may umalog. Nakita niya ito. Nakita din siya nito. Hindi lamang umano isang beses yon. Maraming beses pa umano. Sa loob ng isang gabi, maraming beses niya itong nakita. Sumilip pa umano ang nilalang na yon. Sa mismong bintana kung saan siya nagpapahinga. Galit na galit umano ito. Sinabi niya umano ito sa mga kapatid niya. Pero hindi naman umano nila nakikita yon. Tinawag pa siyang nababaliw na. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo, Sir Seth. Malikot ang mga mata ni RR nun. Parang hindi ko na siya kilala. Naawa ako at baka na-trauma ng sagad itong kaibigan ko. Nagpaalam ako sa kanya. Pero hinawakan niya ako sa kamay. Nagmamakaawa. Ang sabi ay manghingi daw kami ng pasensya sa pagpapakalat ng balita na aswang yung babaeng yon. Baka yun umano ang dahilan kung bakit hindi siya nilulubayan. Baka umano mamayang gabi, magpakita ulit sa kanya yon. Kung hindi naman, baka sa aming dalawa umano ni Rio. Humiling ako at umalis. Umiiyak siya habang papalayo ako. Hinawat naman siya ng ate niya. Hanggang sa nakasalubong ko ang mga magulang ni RR. Nagtanong ito sa akin kung may sinabi ba daw si RR. Tumango naman ako at sinabi ko ang lahat. Na natatakot ito sa may aswang. Yan! Yan yung napapala nyo sa katigasan ng ulo nyo. Maria, puntahan mo nga si Mang Simon. Yung albularyo nang maipatingin nitong si RR. Wika ni Manong Teb nun. Alam kong galit ito sa akin siguro. Nagpipigil lamang makabitaw ng mabigat na salita dahil syempre bata pa ako eh. Dumiretso na ako ng lakad nun. Nakayuko at nang makalayo, tumakbo ako. Nang makarating ako sa bahay ay isang katutak na sermon ang inabot ko. Hindi na lamang ako nagsalita. Pumasok na lamang ako sa silid ko at doon nagkublinon. Sa panahong yun ay ako pa lang ang anak ng mga magulang ko. Awang-awa ako kay RR as in dahil lamang sa akin ay nagkaganon siya. Ang masaklap ay baka hindi na gumaling pa nun. Sumunod na araw, naririnig kong parang nagtatalo ang nanay at tatay ko sa labas ng bahay. Pagkalabas ko para masuri kung anong pinagtatalunan nila, narinig ko ang pangalan ni Rio sa kanila. Nagkasakit umano si Rio. Ang daming bukol na tumubo sa katawan niya. Dahil na rin sa pagkabagabag, nagtanong ako kung anong sakit. At ayon sa aking nanay Asring, kinukulam umano. Yung albularyo din umano na tumingin kay RR ang nagsabi nun. At si RR ay totoong ginagambala umano ng aswang. Earl, ano ba tong nangyayari? Anong kalokohan bang pinagagagawa nyo? Totoo ba yung sinasabi nyong nakakita kayo ng aswang? Nang marinig ko ang mga sinabi ni nanay, hindi ako nagdalawang isip na tumango. Ayaw naman kasi nila akong paniwalaan nun. Sabi ko naman kasi sa inyo, taga doon no? Doon namin nakita sa dulo ng sakahan. Pati ba naman ikaw, Astring?
Naniniwala ka sa mga sinasabi ng mga batang to. Ayon naman kay nanay, totoo na may aswang talaga noon pa. Palibhasa daw kasi si tatay, hindi lumad na taga roon sa amin. Kinahapunan, dumating si Mang Simon sa amin. Yung sakit nga daw ni Rio ay kulam at ang may kagagawan, isang aswang. Ito ang naririnig kong pag-uusap nila sa may beranda namin. Naroroon si nanay at tatay. Dagdag pa ng albularyo. Huwag umano muna akong palabasin ng bahay. Dahil malamang sa malamang, baka ako nang isusunod. Ilang saglit lang ay natahimik na sila. Si nanay ay pumasok sa may silid ko. Nakita kong sobrang nag-aalala ang mukha niya. Meron siyang ipinasuot sa aking kwintas noon at ang sabi ni Nanay Estring, bigay umano ito ng albularyo. Pangontra umano ito sa aswang. Bote yun na maliit na parang may lamang langis. Mainit-init pa ito. Sabi pa ni Nanay Estring ay huwag ko umanong tatanggalin. Inaalam umano ng albularyo kung saan nakatira ang aswang. Muli kong tinuro kung saan ito nakatira. Ayon naman umano sa kanya, susubukan umanong puntahan ng manggagamot na ito. Hindi ako nagsalita noon. Balot na balot ako ng hilakbot. Hindi ko alam kung may mangyayari din ba sa akin, lalo't may impluwensya na ng albularyo. Tiyak na totoo ang mga sinasabi nito. Hindi talaga ako lumalabas ng bahay noon. Naririnig ko pa sa nanay na maging yung ibang kabataan sa amin, inaabisuan na rin ang kanilang sariling mga magulang. Ilang araw ang lumipas, walang mga kaganapan. Si RR ay napapailalim sa isang medikasyon, habang si Rio naman gumaling na sa sakit. Pero hindi na rin umano ito madalas nagsasalita. Nagkukubli din ito sa loob ng silid. Sa silid mismo ng kanyang mga magulang. Kumpiyansa na ako noon na parabang hindi na nag-aalala. Yung mga magulang ko ay hindi na ganoon kabibigat ang mga mukha. Isip-isip ko, siguro nilubayan na kami ng aswang. Ang tanong ko lang kay nanay noon, kung kamusta na si Mang Simon. Ang sabi ng nanay ko, wala na siyang balita pero nakikita niya naman umano ito sa sariling bahay. Naging kampante ako noon, Sir Seth. Iniisip ko na talaga na wala na. Bagay na nagkamali ako. Isang gabi, habang naguhugas ako ng pinggan, nakita kong may dumaan na tao sa likuran ng bahay. Yung banggera kasi sa lababo, may maliit na bintana doon. Para maging malinaw sa inyo, Sir Seth, isang palapag lang yung bahay namin. May 2 silid yon. At gaya ng iba ay mayroon itong silong. Yung sala, karugtong na nito ang kusina. Nakabukod naman ang banyo sa may likuran. Tapos may mga malapit kaming kapitbahay. Sila RR at Rio ay nasa magkakabilang panig. Sa timog si RR, habang si Rio naman ay sa hilaga. At nasa gitna ang nasa amin. May mga puno. Tapos yung likod ng bahay namin, kakahuyan na. At ang lagusan nito, yung sakahan kung saan sa kabilang dulo, doon namin nakita ang aswang. Balik tayo sa kwento. Yung taong nakita ko ay hindi ko naman pinagtuunan ng pansin. Pero ang ipinagtataka ko lang, bakit may tao samantalang wala namang daanan doon? Nang matapos na ako sa paghuhugas ng pinggan, kasunod na nito ang paghuhugas ng katawan para na rin matulog.
Nasa likuran ng gripo. Bit-bit ko ang balde na may lamang tabo, toothbrush at sabon. Ipit-ipit naman sa kilikili ko noon ang tuwalya habang patungong gripo. Kinakabahan ako gawa ng madilim at limitado ang natatanaw ko noon. Nagmamadali pa ako noon. Isang sipilyo, 2 hilamos, 2 buhos ng tubig sa paa. Tapos tuwalya na. Hanggang sa nakarinig ako ng kakaibang tunog. Para itong hikbi ng asong galit. Pero, isang asong, yung tunog, parang sobrang laki niya. Nanigas ako noon. Tinatanaw ko kung saan nagmumula ang tinig na yon. Hindi naman na ito nasundan pa. Hanggang sa noong nililigpit ko na ang kagamitan, muli ko na namang narinig ang tinig na yon. At sa pagkakataong ito, nasa gilid ko na mismo. Pag-angat na pag-angat ko ng tingin. Ganoon na lamang ang pagkawindang ko ng bumungad sa akin ng isang tao. Nakabuhaghag ang buhok niya. Nakadipa ang kamay. Dilat na dilat ang mga mata at para akong dadakmain. Walang ano-anong kumaripas ako ng takbo nun. Papasok ng bahay. Sinara ko ang pinto at sumandal doon. Tinawag ko sila nanay. Mabilis naman silang lumapit at sabi ko, nakakita ko ng aswang sa gripo. Hinawi naman ng nanay ang katawan ko at nang mabuksan ang pintuan, tiningnan niya ang likuran. At ang sabi nito, wala naman umano siyang nakikita nun. Meron nga, nay. Diyan oh. Diyan ko po siya nakita. Para akong sasakmalin eh. Giit ko. Umiling ang nanay at sinara ang pintuan. Ayon sa kanya'y matulog na lang umano ako. Baka umano dala lamang ito ng kakaisip ko ng kung ano-ano nun. Hindi na lang ako nagsalita. Pumasok na lamang ako ng silid. Nagtalukbong ako ng kumot. Naririnig kong nag-uusap sila nanay at tatay sa may sala. Ilang saglit lang ay dama ko nang naroroon na sila sa silid nila. May 1 oras siguro. Nakarinig ako ng kagaskas sa dingding. Kasabay nito ang mahinang pagsitsit. Tapos parang may umaagas na tubig doon na parang tunog batis. Bukod pa dyan, sobrang baho, Sir Seth. Kahit nakakumot ako noon, sobrang baho talaga. Ultimong sila nanay, naririnig kong parang nagrereklamo sa amoy. Hanggang sa unti-unting gumagalaw noon ang kahoy pangsara. Ito yung parihaba kung saan nasa pagitan ng 2 bintana. Iniipit ito para hindi magbukas ang bintana pero gumagalaw-galaw yon. Hanggang sa nalaglag ito at kusang bumukas ang bintanang yon. Hindi ako makagalaw. Nakasilip lamang ako sa siwang ng kumot. Nang tuluyang magbukas ang bintana, merong dumungaw doon. Siyempre walang iba kung hindi yung aswang na nakita ko sa may likod. Walang ano-anong nagkumahog ako ng takbo patungo sa silid ng mga magulang ko. Sabay suksok sa pagitan nilang 2 habang nakahiga. Umiiyak ako nun. Gulat na gulat naman ang mga magulang ko. Tinanong ako ni tatay kung anong nangyari. Sinabi ko kung anong nakita ko. Dali-daling tumayo ang aking ama. Tinungo ang silid ko. Sumunod naman kaagad si nanay nun. Sumigaw ang tatay ko noon tapos nakita kong bumalik ito ng silid nila at kinuha ang bolo na nakasabit sa may dingding. Astring! Huwag kang lalapit sa bintana. Yawa. O sige,
Pumasok ka! Pumasok ka nang magkamatayan tayo! Sabi ni tatay nang bumalik na ito sa silid ko. Sumilip naman ako noon at nakita ko ang aswang Sir Seth. Nakaangat na ang isang paa nito sa may bintana. Parang papasok na talaga ito sa loob nun. Inaambahan naman ito ng pagtaga ni tatay hanggang sa hinataw niya ito pero mabilis itong nakailag. Ang tinamaan lang ay yung haligis sa pagitan ng dalawang bintanang yon. Lumabas ng bahay si tatay nun. Nagsisisigaw ito ng tulong hanggang sa nabulabog ng lugar. Maging ang mga magulang ng kaibigan ko ay dumating. Sabi ni tatay, kita mismo ng dalawang mga mata niya na totoo ang aswang. Ang daming tao noon na may bitbit ng kani-kanilang itak. Ultimong baril ay may nakita rin ako. Hanggang sa nagkasundo at pinuntahan nila ang lugar kung saan dito kami nakakita ng nilalang. Yung bahay mismo ng babae na nakatira doon ang pinuntirya nila. Umaga na nang dumating si tatay. Ang sabi, naroroon naman umano ang babae pero hindi naman umano nasaan yung aswang yon. Parang napaka-inosente pa dahil bumungad ng maraming tao at kakagising pa lamang nito. Gulong-gulo ang isip ko noon. Kung ganun pala, hindi yung babaeng yon ang aswang. Pero ang tanong, sino? Na mga panahong yun ay sobrang alarma na ng lugar. Lahat ng mga tao doon ay nag-iingat. Parang gusto ko nang tumigil sa pag-aaral noon gawa ng paglabas pa lang ng bahay, natatakot na ako. Makalipas pang 1 linggo, umabot ng buwan. Wala nang nagpaparamdam. Gumaling na si RR pero hindi na ito lumalabas ng bahay. Habang ang pamilya naman nila Rio, pansamantalang bumuklod sa bahay na kumon. Ito yung bahay ng angka nila kung saan maraming nakatira. Naroroon ang halos lahat ng pinsan ni Rio. Ang mga kapitbahay din. Mga tiyo niya lang at tiya basta isang compound yon. Nang tumungtong na ako ng edad 15 taong gulang, akala ko wala na. Pero mali pa rin ako. Isang beses nun, habang papauwi ako mula sa eskwelahan, sumaglit ako sa bahay ng kaklase ko. Magkakasabay kasi kami nun. Babae itong kaklase ko tapos may crush ako sa kanya pero tinatago-tago ko lang. Itago na lamang po natin yung crush ko noon sa pangalang Junalyn. Maganda siya. Tapos lagi kaming magkatandem noon sa mga proyekto. Kaya madalas kami magkasama. Kung ano-ano na lamang ang topic. Pero hindi talaga ako nagpapahalata na gusto ko siya noon. Parang akong bakla nun gawa ng nakikipagharutan din ako sa kanya. Tulak-tulak kapag nagkakabiruan. Pero kapag nakakahawak ako sa kanya, nako, para ako nakukuryente. Habang nakatambay ako sa kanila, hindi ko na namamalaya noon na gabi na. As in wala lang talaga. Hanggang sa bigla na lang sinabi sa akin ang pabiro ni Junalyn. Umuwi na umano ako at baka bagati ng aswang. Doon ay muling nabuhay sa isipan ko ang aswang. Kaya't walang sabi-sabing umalis ako sa bahay nila Junalyn. Napakalayo pa naman ang amin nun. Kailangan pang maglakad noon ng mga kalahating oras. Napapamura na lamang ako sa isipan ko habang binabagtas ko ang kalsada na may panakanakang poste. Pasipat-sipat ako nun sa bawat gilid. Nagtatayuan ang balahibo ko sa katawan. Hanggang sa may napansin akong taong papasalubong sa akin. Yumuko ako noon pero yung mga mata ko nakatuon sa kanya.
Bigla na lamang yung kumabig sa gilid at naglaho. Huminto ako at hinagilap ito. Hanggang sa may kumalabit sa akin nun. Paglingon ko, nakita ko yung babaeng napagbintangan naming aswang. Napatigil pa ako saglit sa paghinga. Gulat na gulat ako nun. Tinitigan niya ako sa mata hanggang sa ngumisi ang babaeng yon at may sinabi sa akin na hindi niya umano makakalimutan ang ginawa namin nun. Walang ano-ano ay bigla niya akong hinatak. Sa lakas at bilis ng pangyayari ay hindi ko magawang makapanglaban. Kahit anong pagpupumiglas ko ay hindi ako nakakawala sa kanya. Sabi ko pa ipakawalan niya ako pero hindi yun nagsasalita. Hanggang sa makarating kami sa masukal. Doon niya ako binitawan. Pero nang humarap ito sa akin, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nakasimangot ito naggalit na galit. Hanggang sa ilang saglit lang ay nakarinig ako ng tinig na pamilyar sa akin noon. Sa kakahuyan ito nang gagaling. Paglingon ko ay nakita kong mayroong papalapit. Napamura ako habang umiiyak. Dahil ang nakikita ko ng mga sandaling yon, walang iba, kundi yung aswang. Hindi ko maintindihan. Hindi kaya ang babae at yung aswang mag-asawa? Yung paglapit sa akin ng aswang, pabilis ng pabilis. Umatras ako noon pero bigla namang dinakma noon ng babae ang kwelyo ko. Tinulak ako patungo sa isang puno. Halos mapaduwal ako doon. Sinakal ako. Sobrang higpit. Hindi ako makapalag. Hanggang sa dinungaw noong aswang ang mukha nito sa akin at ang sabi, hindi na raw ako makakauwi pa. Umiyak ako noon at nagmamakaawa. Kako ay wag nila akong patayin. Humingi ako ng kapatawaran sa pambubulabog sa kanila. Yun lang naman ang naiisip kong dahilan kung bakit ginagambala kami ng nilalang na ito. Lalaki itong aswang. Pero naniniwala ako na maging ang babae na yon, may kung ano ding tinatagong sikreto. Hindi ako pinakawalan. Kinaladkad ako sa liblib. Nagsisisigaw ako at humihingi ng tulong pero walang sumasaklolo sa akin. Para bang ako lang ang nakakarinig sa sinasabi ko. Hanggang sa sobrang liblib na nun. Saka palang huminto at inihampas ako sa isang puno. Malakas yun kaya sobrang nasaktan ako na para bang nabali ang balikat ko. Narinig kong nag-uusap ang dalawa pero hindi ko maiintindihan yon. Pero habang nag-uusap sila, panay titig sa akin ng nilalang. Gigil na gigil ang panga nito na para bang gusto akong lapain. Parang sasabog ng dibdib ko sa tindi ng kilabot. Hanggang sa nakita ko yung babae na bigla itong tumango. Naglakad ito hanggang naglaho. Naiwan doon ang nilalang. Nakangisi ito habang nakatitig sa akin. Sinuntok ako sa sikmura. At dahil sa lakas noon ay napasuka talaga ako. Nagmamakaawa akong huwag patayin pero hindi tumitigil ang nilalang hanggang sa natumba ako sa lupa. Hinila niya ang paa ko sabay tapak sa tiyan ko noon. Walang ano-ano. Inangat ako ng nilalang. Binuka nito ang bibig niya. Panay piglas ako noon. Kakagatin niya ako. Hanggang sa nadulas ang pagkakahawak sa akin kung kaya naman nakawala ako. At kahit sobrang sakit ng katawan ko ay pinilit ko talagang tumakbo. Pero nakasunod lamang ito. Hindi ko alam kung siniswerte ako noon. May napadaan at 3 katao. Isang milagro yon.
May napadaan na siya namang dahilan kung bakit pansamantalang nagtago ang nilalang na yon. Ako naman, inagaw ko ang pagkakataon at humingi ng tulong. Dalawa ang binata, habang yung isa ay sakto na sa edad ng 3 lalaki. Lumapit ang mga ito sa akin at nagtanong kung anong problema at ang sabi ko naman ay inaaswang ako. Kinaladkad po ako dito. Diyan po. Diyan. Ayun oh. Saad ko. Nakita kong kumaripas ng takbo yung aswang palayo nun. Hinabol noong 2 binata. Ang isa ay may hawak-hawak na itak, habang yung matanda naman ay inaalalayan ako noon patungo sa kalsada. Taga-ibang baryo pala ang mga napadaan na yon. Nagtanong ang mga ito sa akin kung nasaan ang bahay ko dahil ihahatid daw ako. Sinabi ko naman ito. Nang makabalik yung 2 humahabol, doon pa lamang ako hinatid ng mga ito. Napakarami kong galos. Nang makarating sa bahay, bumungad sa akin ang mga magulang ko na sobrang nag-aalala. Sinabi ko naman ang lahat na binagat ako ng aswang. At sinabi kong yung babaeng nakatira doon sa burol. Aswang yon, at may kasama pang isa. Si tatay ay kinausap yung nagatid sa akin at humingi ng tulong. Pinuntahan niya rin ang albularyo noong si Mang Simon. Muli na namang nangyari ang pagsugod ng ilang mga katao kasama ng tatay ko patungo sa tirahan ng aswang. At doon ay nakumpirma ang tinatagong sikreto nito. Ito ay batay sa sinabi ng aking ama. Gawa ng hindi na ako sumasama noon dahil sobrang sakit na ng pakiramdam ko. Ayon kay tatay, naabutan no umano nila ang 2 tao doon. Isang babae at isang matanda. Mag-ama. Hindi sila mag-asawa at yung matanda, ito yung aswang na nakita namin sa itaas ng puno. Humamak sa bahay namin at kumulam kay Rio. Naaktuhan pang nasaan yung aswang yung matanda noong makarating sila kung kaya naman pinagtulungan ng mga tao yon. Nakatakas yung babae pero yung matanda namatay. Na-corner sa bahay. Yung babae umano ay kumpirmadong aswang din dahil lumundag na lamang sa bintana palabas at sobrang bilis naglaho. Tinugis ng mga tao yung babae pero hindi na nila naabutan. Yung matanda naman, matapos mapatay ay sinunog ang labi doon sa loob ng bahay. Ultimong yung bahay umano, naging abo. Matapos ng pangyayari, ang sabi umano ni Mang Simon na posibleng bumalik yung babae. Sobrang tinik umano ng mga aswang. Kaskas umano ang tawag sa kanila. O sa Tagalog, kubot. Kaya pala sobrang nahirapan si Mang Simon kasi ang galing umasta na parang tao lang. Magaling itago ang sarili. Hindi mo iisiping aswang kasi nga ang mga kubot ay hindi natatakot sa pangontra at kayang makisalamuha sa mga tao nang hindi na paghahalatang aswang. Pero sobrang delikado umano ng mga ito. Namumuhay lang naman daw yun ang tahimik kong iisipin pero syempre hindi pa rin mapagkakatiwalaan. Pero nang dahil sa amin umano, kasama ng mga kaibigan ko, nabulabog o nagalit namin ang mga yon. Lalo na nang ipagsabi ang kanilang pagkatao. Sobrang swerte lang daw namin kasi nga hindi talaga kami napatay dahil para bang balak talaga kaming patay ng mga aswang na yon. Pakiramdam ko noon, kami ang ginamit na instrumento ng Panginoon para mabunyag ang sekreto nila. Isipin nyo, ilang beses din yung pagtatangkang yun pero hindi nagtagumpay. Yung sa bahay pa lang namin, lalo na nung binagat ako. Matapos noon ay hindi na ako nagpakumpiyansa pa. Hindi ako umuuwing gabi. Takot na ako sa dilim. Makakita nga lang ako ng liblib na lugar na ko. Nagtatayuan ang balahibo ko.
Lagi kong naaalala ang engkwentro ko sa aswang noon. Lahat ng ito dahil lang sa saranggola.